All right, let's open our Bibles to the book of Ecclesiastes, chapter number 8. Ecclesiastes, chapter 8. Isa sa mga katangian ng aklat ng Ecclesiastes ay yung mysterious na pamamaraan ng Panginoon. We're looking at God's work and how great and mysterious really is the ways and the plan and the purposes of God. We can't really figure out the Lord. We try to explain things, but ultimately we're left with only one option. If you can't see the Lord, you have to trust in the Lord. If you can't understand the Lord, you're supposed to trust in the Lord. And so Ecclesiastes chapter 8 brings us to that conclusion. Who is as the wise man? Sino ang gustong maging katulad ng wise man? And wise man is someone who the Lord gives His wisdom to. And every one of us have an opportunity to understand the wisdom that comes from the Lord. But even that wisdom can only take us so far. And what we have left once we're done with trying to explain the Lord, we're left with we have to trust in the Lord. So ito yung paksa, wisdom of the wise man. Saan ito nanggagaling? Ano ang gamit ng wisdom at ano ang limitation ng wisdom? So Ecclesiastes chapter 8, so tatlong points. We're going to see 3 points here from verse 1 hanggang verse 9. Wisdom and its relationship to earthly authority or authority. And then verse number 10 hanggang verse 15, wisdom and injustices on earth. And then verses 16 to 17, pinaka-last section, wisdom and its limitations and considering God's work. So, yan ang tatlong bahagi. So we'll just read verse number 1 and then we'll pray and then we'll get into the Word of God. All right, let's look at Ecclesiastes chapter 8 verse 1. Sabay-sabay tayong basahin natin. Ready? Who is as the wise man, and who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. Let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you that you are the God of wisdom, that we can come to you, Lord, and ask you for wisdom, and when we do that, according to the Word of God, you pour out your wisdom, and you give it liberally, and you do not upbraid that wisdom. You pour forth your wisdom, even in the Word of God. And we have the Holy Spirit of God, which is the Spirit of wisdom, guiding us into all truth. And we have that promise because of what your Word teaches us. So Lord, I pray that you open our eyes, Lord, that we may behold wondrous things out of your words, out of the law, and apply this wisdom to our heart, and ultimately trust in you. And ask God that you bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, who is as the wise man who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom makes his face to shine. So, di ba kapag hindi natin alam ang plano ng Diyos, parang madilim, malungkot yung countenance natin. Pero kung makita lang natin yung layunin ng Diyos, so ma-encourage tayo, mabigyan tayo ng wisdom galing sa Panginoon, may lunas tayo sa problema, at yung ating mukha ay nagiging encouragement, imbis na discouragement. And the boldness of His face shall be changed. Ini-encourage tayo ng Panginoon. Verse number 2, I counsel thee to keep the king's commandment, and in that regard, the oath of God. So, sa verse 2, yung king dito, yung earthly king. So, bilang mamamayan, ang tao na may takot sa Diyos at may wisdom galing sa Diyos, yan yung mamamayan na sumusunod sa batas. Hindi tayo lawbreakers. Wala tayo, hindi godly.
yung opposition tayo sa gobyerno kasi opposition, wala namang saysay. No, we follow the law. We honor the king. And the best citizens are really the born-again believer. So, hindi naman tayo, ang laban natin, hindi government. We're not fighting government. It doesn't matter who or what the government is. All through the scriptures, magmula Genesis hanggang Revelation, masunurin ang mga anak ng Diyos. The only time that we disobey government is when the government violates the highest law, the lawgiver, God. So, yun lang ang problema. Pero apart from that, we make pretty good citizens. The Bible talks about that. Verse 3, be not hasty to go out of his sight, stand not in an evil thing, for he doeth whatsoever he pleaseth him. So, kapag ikaw ang nasa mali, huwag mong asahan na tutulungan ka ng Diyos. Okay? So, do we do criminal activity? No. Do we do civil, ano yung scandal? Nag-i-skandalo ba tayo or whatever? No? Hindi yan yung laban natin, hindi flesh. Kaya hindi tayo ganon. So, now if you're in an evil thing, matakot ka talaga sa authority. Matatakot ka talaga kasi hahatulan ka, ikaw ang nasa mali. Alright, verse number 4. Where the word of a king is, there is power. And who may say unto him, what doest thou? So may authority talaga ang hari. Okay, so who is the authority in your life? So kung anak ka, yung authority mo, yung parent. Okay? So may obligasyon ka bilang under authority ka na sumunod sa authority ng magulang. Gusto mo man yung magulang o hindi, sino ang authority mo? Yan ang authority mo. Kaya kung hindi ka sinasabihan ng magulang na i-violate yung scripture, lahat ng sinasabi niya, kailangan sumunod ka doon. Maghintay ka lang, pagdating ng time, ikaw rin ang magiging magulang. Paano mo gusto yung mga anak mo sumunod sa'yo? So ngayon, aanihin mo yung pagsunod mo sa authority mo. Pag ikaw ang naging authority balang araw. And what about students? Sinong authority sa eskwela? Yung teacher, or principal, or superintendent, or whatever. So, students, pag sinabi ng teacher, kailangan yung project tapusin ganitong araw. Guess what? Tapusin mo yan ganitong araw. Sumunod sa teacher. So, sa tahanan, father, mother, children. Sinong ulo ng tahanan? Si Father. Yan ang order ng Panginoon. Kagustuhan ng Diyos yan. So, He is the authority in the house. Pag wala si tatay, sino? Si nanay. So on and so forth. So, everyone's under authority. So, mamamayan. Sinong authority ng mamamayan? Yung government. So, we have, your three branches of government or whatever. Pero we are under authority. We're always under authority. Pero sino yung pinaka-ultimate authority? God. And we are under God's authority. Okay, so ingatan nyo yung relationship nyo sa authority. Kasi ang authority na itinalaga ng Diyos over you ay larawan ng Diyos. Pinahintulutan yan ng Diyos. Tandaan natin si Jesus Christ, nagpasakop siya kay Pilate. Sa apat na humusga kay Jesus Christ na mga authority figure, Annas, Caiaphas, Pilate, Herod, yung apat na yan, mga religious leaders, yung dalawa civil leaders, nagpasakop si Kristo sa kanila. Tanong, sinong inosente sa kanila? Wala. Lahat corrupt. Sino yung walang sala? Si Jesus Christ. Siya pa nagpasakop sa kanila. Do you understand that? So, we acknowledge earthly authority and we acknowledge God's authority overall, but how we honor authority. Do you honor authority?
Verse number 5, whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. So, wala kang katatakutan kung gumagawa ka ng tama. Verse 6, because to every purpose there is time and judgment. Therefore the misery of man is great upon him, for he knoweth not that which shall be. For who can tell him when it shall be? So, ito yung mystery ng tao. Hindi niya alam kung kailan siya kukunin ng Diyos. Lahat tayo ganyan. So, ngayon, handa ka na ba na humarap sa Diyos? And so, yung verse 8, tingnan mo, there is no man that hath power over the Spirit to retain the Spirit. So naalala niyo yung pinaka-last words na sinabi ni Christ sa cross? Father, into thy hand I commend my spirit. Rene-release ni Jesus Christ yung spirit niya. So talagang hindi siya pinatay. Sinuko niya yung buhay niya. Death has no power over Christ. Christ has power to release His Spirit to the Father. Pero si Christ yun. Tayo. There is no man, sabi ng verse 8, that hath power over the Spirit to retain the Spirit. Kahit na ayaw mong mamatay, pag oras mo, mamamatay ka. Kahit na sabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng extension, no? Katulad ni King Hezekiah. Pero si King Hezekiah, pinagbigyan ng Diyos, 15 more years. Okay? So, meron tayong warrant sa Scripture na i-pray natin na humaba pa yung buhay natin. Pero may resibo si King Hezekiah eh. Sabi niya, tingnan mo Lord, in-honor kita. Sumunod ako sa iyo. Alam mo Lord, talagang sinabi mo sa salita, kapag ginawa ko ito, i-extend mo yung buhay ko. Kaya ang request ko, i-extend mo yung buhay ko. Oh, nag-grant ba ng Panginoon yung prayer niya? Yes. Okay, so tayo, kumusta yung obedience natin sa Panginoon? Makaka-extend kaya sa buhay natin yung may resibo ba tayo? O baka hindi tayo obedient, no. So anyway, but we have no power to retain the Spirit. Kapag kinuha na yan ng Diyos, susunod talaga tayo, and there's nothing we can do about it. Neither hath He power in the day of death. There is no discharge in that war. So, nasa war pala tayo, life and death. Yeah, we're in the middle of a war. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. Kahit na yung masasamang tao, hindi matutulungan ng mga kaibigan nila sa oras ng kamatayan. So on and so forth. All this have I seen, and applied my heart unto every work that is done under the sun, that there is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt. So, sabi ni King Solomon, ginawa ko lahat ng alam kong gawin para pag-aralan ng situation ng tao, at ito lang nakikita ko sa ilalim ng araw na mawawala rin ako, tapos tatayo na naman ng bagong leader hanggang sa masaktan siya, mamamatay rin siya, tatayo na naman ng isang leader, mamamatay rin siya, tatayo ng isang leader, and so on and so forth. So, eto yung observation ni King Solomon sa buhay. So, tama naman yung wisdom ni King Solomon. Is this what we see today? Yeah, we see the same thing today that Solomon saw in his day. So, pagkatapos ng Marcos administration, sinong susunod? Yung asawa ni Abraham. Si Sarah. O pagkatapos ni Sarah, sino? O, pagkatapos niya, sino? Pagkatapos nun, sino? Hanggang kailan? Wala. May darating, may babagsak. May darating, may babagsak. May pagbabago? Wala. Nothing. It's the same. So kung yung observation lang natin under the sun, wala tayong pag-asa. Pero thank God, we are not
just, we don't have the wisdom for just the earthly things. God has given us wisdom for beyond the sun. Amen? Kaya, pinaghahanda na natin itong kaarawan ng death. Ayan. And we should be preparing for that. All right, verse 10 hanggang 15. Wisdom concerning injustice and this relationship to wisdom. And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had done so. This is also vanity. So, eventually, lahat ng mga tao ay makakalimutan. So, do you think your grandchildren will remember you? Ako nga, hindi ko man maalala yung tatay ng lolo ko. So, wala man akong information sa kanya or ano lang, faint idea. And that's only two or three generations. Paano pa kaya yung mga ninuno? Hindi natin alam. Do you know? Anybody here know your great-great-grandpa? Siguro great-grandpa lang, mahirap na pa. Great-great pa. Grabe. Okay, so life will forget us. Okay? But ano ang blessing? Whatever you do for Jesus Christ will never be forgotten by God. Si God, hindi naman makakalimutin siya. So, because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. So, ginagamit ng mga masasamang tao yung batas. Alam nila, mabagal ang batas. Kaya, before na dalhin sila sa listahan na huwag umalis sa bansa, nakaalis na pala. No? 'Di ba? Ganun yung mga magagaling na mga kriminal. Before na ma-discover na ginawa nila yan, wala na pala sila doon, ang layo. This is, kala mo sinulat ito kahapon. This has been going on. Verse number 12. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. So, hindi natin ma-explain. Ganito yon. We can't explain kung bakit yung iba masasama at nagagawa nila yung katiwalian at nagpapatuloy silang mabuhay ng mahaba. Ang alam lang natin, yung mga may takot sa Diyos, aalagaan ng Diyos. So, hindi natin ma-explain yung mga ganong mysteries. Pero hindi naman tayo tinatawag ng Diyos na i-explain yung mga ganong katiwalian at yung paraan ng Diyos, kung paano na-extend ng Diyos yung buhay nila or whatever. Ang sa atin, matakot tayo sa Diyos. And those that fear God, God will take care of them. So, binabalik ulit tayo sa fear of God. So, napakalaking tema sa wisdom literature, ang fear of God. Go over to Job. Tingnan mo yung wisdom ni Job. And Job is part of wisdom literature. Job chapter 28. Look at Job chapter 28. Verse number 27. Job 28, verse 27. Then did he see it and declare it and prepared it, yea, and searched it out. Verse 28. And not unto a man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. So, hindi natin may explain yung mga bagay sa buhay, pero ang alam natin, yung mga may takot sa Diyos, diyan nagsisimula yung tunay na wisdom. And to depart from evil is understanding. So, gusto mong malaman kung matino ka o hindi? Sagutin mo ito. Involved ka ba sa mga evil? May kaugnayan ka ba sa masasama? Meron ka bang ginagawa sa buhay na bulok
sa mata ng Diyos? O, kung alam mo yung sagot na yan, at hindi mo binabago yung buhay mo, mangmang ka talaga. You understand that? Does that make sense? Yeah, kasi kung may takot ka sa Diyos, iiwasan mo. Aalisin mo yung sarili mo sa mali. Does that make sense? So, hindi mo kailangan ng instruction. Ang kailangan mo, takot ng Diyos. Kasi yung takot sa Diyos ang magtuturo sa'yo kung paano gumawa ng tama. Pero kung magpapatuloy ka sa mali, talagang mangmang ka. You are a fool, according to the Scriptures. So how are you today? Are you wise or are you foolish? Huwag niyong sagutin yan. Don't answer that question. I'm just trying to get you to think. Okay? So the Word of God teaches us saan nanggagaling yung wisdom? Fear of God. Fear of God. So malaking tema sa book of Proverbs. Look at Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs chapter 1 verse 7. Ito yung mga central verses. Central verse ng Job, Job 28:28. Central verse ng Proverbs, Proverbs 1:7. Tingnan mo, what does Proverbs 1:7 say? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, yan. Yan ang isa sa key verses ng book of Proverbs is the fear of the Lord again. So, itong fear of the Lord talagang mayaman ito sa wisdom literature. Alright? And we go to Ecclesiastes chapter 8. We find in verse 13, but it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he fear not before God. So, meron din mga pagkakataon, pinupugot ng Diyos yung mga araw ng mga masasama. So, may mga kabataan na namamatay sa kanilang kabataan dahil pasaway, hindi nakikinig. So, reminder, ang kabaong ay iba't ibang mga sizes. So, verse 14, there is a vanity which is done upon the earth, that there be just men, unto whom it happeneth according to the work of the wicked. Meron talagang matutuwid na tao na napapaslang ng masasama. Again, there be wicked men, to whom it happeneth according to the work of the righteous. Meron din mga baluktot sa mundo na nabe-bless na para sila yung matuwid. Yung mayaman sila, corruption, pero mayaman. So, this also is vanity. So, hindi ma-explain ni Solomon. That's the wisest man. Nakikita niya ang buhay. Bakit yung iba sumasagana, masama? But yung iba, ginagawa nila ang tama, pero namamatay naman sila. So, parang hindi fair. No? Walang fairness. So, what do you do when you can't explain the ways of the Lord? So, the best thing to do is to trust in the Lord. So, Lord, hindi ko ma-explain kung bakit ganitong mga nangyayari sa tao, pero nagtitiwala ako sa iyo, Lord, na darating din yung hustisya at itutuwid mo ang tama at itutuwid mo ang mali, and so on and so forth. Verse 15, then I commended mirth, because a man hath no better thing under the sun than to eat and to drink and to be merry, for that shall abide with him of his labor the days of his life, which God giveth him under the sun. So, basically, ang conclusion ni King Solomon ay i-enjoy mo yung buhay mo habang may buhay ka. Kasi balang araw, matatapos din yung buhay mo. So, yon ang observation ni King Solomon. Now tayo bilang Kristiyano, hindi tayo limited sa wisdom ni King Solomon dito. So, ibig sabihin, yes, mabuhay tayo, magtrabaho, magsumikap, gamitin natin yung resources na binigay sa atin ng Panginoon, i-enjoy natin yung family natin, enjoy natin yung buhay natin, enjoy natin yung mga mahal natin sa buhay, enjoy natin yung mga kaibigan natin, pero wag abusuhin, wag masyado, at may takot tayo sa Diyos,
At balang araw, magre-report tayo sa Panginoon. I-report natin kung paano ginugol natin yung buhay natin para sa Kanya. And so on and so forth. So, how are you doing? Kumusta ang life mo sa mundo? Kasama ba ang Diyos dyan? So, verse 16. When I applied mine heart to know wisdom and to see the business that is done upon the earth, for there is neither day nor night or sleep with his eyes, then I beheld all the work of God. So nakita ko, gawa ito ng Diyos. Yung buhay natin sa mundo, gawa ito ng Diyos, ordained of God. That a man cannot find out the work that is done under the sun. Hindi ma-explain ng tao ang buhay niya dito. Because though a man labor to seek it out, just like Solomon did, I work very hard to explain life, yet shall he not find it. Yea, further, though a wise man think to know it, yet he shall not be able to find it. So, ma-explain mo ba ang Diyos? Ma-explain mo ba kung bakit may corruption sa mundo natin? Samantalang nilikhaan ito ng Diyos. Ang Diyos matuwid pero ang tao baluktot. Can you explain that? Well, you can do what King Solomon did and try your best to explain the works of God. But matutuklasan mo, wala tayong explanation. So why do bad things happen to good people? I don't know. So, meron tayong naman consolation ng New Testament. So, tingnan mo ang Titus chapter 2. Just a few verses and then we're done. But Titus chapter 2, just think about trusting the Lord with your situation. Look at Titus chapter 2. So sa Sunday morning, pinag-aaralan natin yung book of Titus. And Brother RJ is probably going to kill me here because I'm going into what he's going to go into here now. All right, look at Titus chapter 2 verse 12. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Titus chapter 2 verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ito ang wisdom ng Panginoon. Ito yung kulang kay Solomon. Si King Solomon, eat, drink, be merry, enjoy your life, kasi mapapatid din yan. Pero si Paul, sabi niya kay Titus, turuan mo yung mga tao na yung grasya ng Diyos dumadapo sa kanila, at tinuturuan sila kung paano talagang mabuhay sa mundo. Na may soberly, righteously, godly. Is that how you live? Do you live soberly, righteously, godly in this present world? Is that how you are? Kasi kung hindi tugma yung buhay mo sa scriptures, either hindi ka saved o hindi ka surrender sa Panginoon. Kaya hindi tumutugma yung buhay mo sa scriptures. Look at verse 13. Looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hey, are you looking for the return of Jesus Christ? Kristiyano lang ang may pag-asa ng ganyan sa kanyang puso. Na balang araw, babalik si Jesus Christ. Are you looking for that? I hope you are. Verse 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Yung peculiar, ibig sabihin, binili ng napakalaking halaga. Tinubos tayo. These things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. All right? Tingnan mo ang Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. How's your life? Does it reflect the Word of God?
Matthew chapter 19, verse 27. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and have followed thee. What shall we have therefore? So Lord, iniwan namin lahat para sumunod sa iyo. Anong meron kami? Magandang question yan. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So may future rewards and blessing ang disciple ng Panginoon. And everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or fathers or mothers or wife or children or lands, for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. So may blessing ka ngayon, may blessing ka later. Yung mga ano yon? Sino yon? Yung mga handang iwanan yung kanilang mga magulang na pasaway na ayaw sumunod sa Diyos. Yung kanilang mga anak na pasaway na ayaw sumunod sa Diyos. Yung mga kamag-anak na pasaway na ayaw sumunod sa Diyos. Goodbye! I won't miss you. You know why? Because you don't want to follow the Lord. I'm going to follow Him. Diba? I have decided to follow Jesus. The world behind me, the cross before me. Kaya kung ayaw mo sumunod sa Diyos, goodbye! I will not miss you. Pero sa kingdom ng Panginoon, everyone who follow the Lord will be thankful they follow the Lord. So ngayon, mahirap ang maging alagad ng Panginoon. It's hard to follow the Lord now. But when the King comes, it'll be the easiest time to follow the Lord in glory. That's right. Kaya, pag review natin yung buhay natin, makikita natin, sasabihin ng Panginoon, tingnan mo, sumunod ka sa akin sa buhay na napakahirap. Paano ko yung testimony mo? Hindi ka sumusunod sa Diyos. Sumusunod ka pa minsan-minsan. So ano yung inaasahan mong reward? Saan yung 100-fold? Hindi pwedeng ibigay sa iyo yung 100-fold kasi hindi ka naman 100%. Anong percent mo sa Panginoon? Sana 100%. Are you 100% for the Lord? Well, when He blesses you and He gives you reward, He'll give you 100% if you're 100% following Him. So, yan. Naranasan ko yan sa buhay ko. So, si tatay, sabi niya, huwag ka masyadong, nung na-save ako, masyado kang na-save. Ano ka lang, chill ka lang, relax ka lang, hindi mo naman kailangan yung Sunday. No. Sabi ko, I love you, Dad. Goodbye. Oh, paano ka mabubuhay? Who's going to support you? Sabi ko, marunong ako magtrabaho. I can work a job. What am I? I'm not a bum. You know, kung marunong ka lang magtrabaho, mabubuhay ka. I don't need nothing. Si nanay naman, syempre, anak, iiwanan mo ba yung church? Yes. Bakit? Kasi, ibig sabihin, hindi mo na kami mahal. Hindi, mahal pa rin kita. Kaya lang hindi ako susunod sa church na mali. Oh. Eventually, siya naman tumanggap sa Panginoon. So, I experienced that forsaking. You have to leave father, mother to follow the Lord. Kung nanay ka, yung anak mo ayaw sumunod sa Diyos, wag kang sumuko. Sumunod ka pa rin sa Panginoon. Yung mga kaibigan mo sa buhay ayaw sumunod sa Diyos, wag kang sumuko sa Panginoon. Magpatuloy ka kahit na mag-isa ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Imumultiply ng Diyos lahat yan. Nako, ang daming tumayong parang nanay sa buhay ko. Ang daming tumayo na parang tatay sa buhay ko. And it still goes on. You understand what I'm saying? Hindi ka matatalo kung susunod ka sa Panginoon.
Yan ang wisdom ng New Testament. 1 Peter 5:4. 1 Peter 5:4. 1 Peter 5:4. Alam mo, pag sumunod ka sa Panginoon, aalagaan ka ng Panginoon. Mas alam ng Diyos mag-alaga sa iyo kaysa yung sarili mo. Believe me. 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd shall appear. Nako, pagdating ng chief shepherd. Sino yon? Si Jesus Christ. When Jesus shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Sumunod ka sa Panginoon, meron kang crown. Ito, para yan sa mga pastors. Pero yung pastor, hindi siya pwedeng magsuot ng crown na nag-iisa lang siya. Kailangan yung church member, tumutulong yan para yung pastor nila makasuot ng crown of glory. So, hindi lang yung pastor ang nakikinabang sa crown of glory. Reflection din yan sa kanyang flock. When the chief shepherd shall come. So, anong rewards ang inaasahan mo pagdating ni Jesus Christ? So, Dr. Lester Rakintan, yung thesis niya, 200 pages, rewards sa paglilingkod sa Panginoon. That's a very good topic. Kasi kung gusto mo talagang malaman kung anong rewards, di basahin mo yung paper niya. Ano yan sa scriptures. Based sa scriptures yan. Therefore, sinaliksik niya. I believe mula Genesis hanggang Revelation. I think that's his thesis. So, pababayaan ba tayo ng Diyos? Yeah. James chapter 5. Go to the book of James chapter 5. Ito yung wisdom literature ng New Testament, James. James chapter 5 verse 7. James chapter 5 verse 7. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, that hath long patience for it until he receive the early and latter rain. Verse 8, be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. So, konting patience lang, nandiyan na ang Panginoon, parating na siya. So, examine natin yung buhay. Can we explain everything in life? Yung wisdom natin, napaka-limited. So, last verse, Deuteronomy chapter 29. Merong mga bagay sa buhay na mystery talaga. Mystery. Where is that verse? Deuteronomy. So, Deuteronomy 29, verse 29. Deuteronomy chapter 29, verse 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So, meron talagang mga secret things. Yung mga mysteries sa buhay na hindi mo ma-explain. Yun, nasa Panginoon yun. Wala tayong doon. Hindi niya tayo bibigyan ng third eye. Ano ba yung third eye? Hindi tayo bibigyan ng insight sa mga secret things. Yes. Yung 6 cents, 7 cents, no nonsense. Hindi tayo bibigyan ng ganon. Yung kapatid ko, si Mickey, nakakatawa siya. Sabi niya, Bill, meron ba talagang mga aliens? Sabi ko, meron. Sabi niya, oo nga, no. Sabi ko, sa'yo, meron. Saan yun, brother? Saan yun, Bill? Sabi ko, sa Genesis 6, basahin mo yun. Nephilim sila. Sabi niya, yun na nga. Yun ang tawag sa kanila. Aliens sila. Sabi ko, yes.
Yan sa Bible yan. Hindi naman yan secret. Ang problema mo, mas interested ka sa mga hindi mo ma-explain kaysa sa mga bagay na kailangan na simple lang. Yung mga pinapakita sa iyo ng Diyos. Ayun ang problema mo. So, wag tayong masyado sa mga secret things. Hindi natin ma-explain yan. Yung mga wisdom na kung bakit ganito, bakit ganyan, hindi mo ma-explain yan. Pero ano yung nilaan ng Diyos sa salita ng Diyos? Yun ang problemahin mo. Yun ang asikasuhin mo. Yung ibinigay sa iyo ng Diyos sa kanyang salita na dapat mong gampanan. So, here is the work of God is mysterious, and the secret things belong to the Lord. But those things which are revealed, ano yung mga yon? From Genesis to Revelation. Amen. Yun ang asikasuhin mo. Yung mga words ng Panginoon. To do them, that ye may do all the words of this law. Are you doing it? Are you applying the words of God in your life? Okay? So, yun ang problemahin mo. Yun ang isipin mo, Lord, I need your wisdom to change my life and to do what you want me to do instead of doing what I want to do in my flesh. Let's pray and ask the Lord to bless. And Father, we thank you that you give us a book of wisdom, that we don't have to trust in our own wisdom, in our own understanding. We don't have to lean upon our own understanding. We can fear the Lord. We can trust your word. We can understand and apply it to our life. Teach us, Lord, the grace of God that teaches us to deny ungodliness, that we may live soberly, righteously, godly in this present world. Teach us your ways, Lord, I pray, that you bless your word to our hearts. Help us to apply it. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You are dismissed.